Okay, Gilas at saka Lebanon. So, okay, natalo yung Gilas, pero ang kagandahan doon, lumamang yung Gilas. Okay? So, doon lang makikita na talagang mahirap maglaro na hindi mo laging nakakasama yung kakampi mo. Kasi ilan lang doon yung talagang magkakakampi sa PBA. Kita mo? And nakikita natin dito, Brownlee was being defended well. Nung si Brownlee pumupunto siya ng madami, nadedepensahan na si Brownlee. Okay? Yun yun. Yung malaki nila ng Lebanon, defensively napapahirapan si Junmar. So yun yung weakness ni Junmar talaga kapag mas malaki na yung kasing tangkad niya na yung bumabantay sa kanya, nahihirapan na siya. Pero he can still get the ball, he can still score, kaso nga lang contested na yung shot niya. So I think Junmar must assert himself by just getting to the line pag gaganyan. Dapat maisip niya na kailangan niyang kuhanan ng foul yung mga kalaban niya. Kasi para maglaylo yung depensa sa kanya. Kasi kung ipipilit niya, masusupalpal siya. Di ba? And with AJ Edo around, nagkakaroon tayo ng versatility sa defense. No? Kasi yung activity ni AJ sa defense, maganda. Yung kanyang athleticism, napapakinabangan natin. Kaso ang problema, ilan din ang sumasalubong sa kanya. Alam ng mga kalaban yan. Pag si AJ Edo na sa loob, ganyan din. The same thing na ginagawa nila kay Kai Soto. Kaso ang problema lang, ang advantage lang ni Kai Soto, mas mahaba siya. 7-footer si Kai Soto, tapos yung mga kalaban niya is around 7 foot lang. So yung 3 inches advantage ni Kai, malaking tulong yun. Kaso injured si Kai Soto. I wonder why this fans is naghahanap ng hindi po ng wala. Alam nyo nang injured then sasabihin nyo ibalik. Injured nga Kung hindi injured yun, maglalaro yun. Oh. Yung sinasabi nila na ibalik yung outside shooting, yun yung sinasabi. Pag nagdepende ka sa outside shooting o sa perimeter offense, yung jump shot, na malayo sa ring, chances are, hindi papasok. Mas maliit ang chance ang pumasok nun kasi malayo sa ring. Sabi nila i-insert daw si Jordan Heading sa pool. Kahit ba paglaruin mo si Jordan Heading, kung may off night siya on offense, nakakatira siya, pero kung hindi pumapasok, baliwala. Di ba? Ito nga si Oftana medyo sa huli na nakabawi ng shooting Di ba? At saka hindi talaga pumapasok yung shots natin. No, nakatira lang tayo, masama ang percentage natin sa 3, yun yung kailangan kasain nila sa against Egypt. Yung laro against Egypt, yun ang kailangan. At saka hindi maganda na yung na si AJ at saka si Junmar sabay. Si Newsam at si Scotty minsan sabay. Di ba? With White and Brownlee, di ba? Maganda na yung mga kombinasyon, yun ang maganda. Kaso ang problema, yung mga tira, hindi pumapasok. At saka yung defense, no? Madali namang i-adjust yun Pagka alam yung mabibilis ang kalaban, at yung point guard magagaling, yun na yun. Tingnan nyo yung ball screen offense ng Lebanon. Hindi laging nakakonsentrate sa 3 points. Yung ball screen offense sila, minsan mid-range. And then kung pwedeng alley-oop dun sa malaki, hindi nila pinipilit yung 3-point shot. So yun sana, pag gagawa tayo ng ball screen offense natin, dapat pumasok yung ating mga mid-range shots. At kapag nandiyan si Edu o si Japet, alley-oop. Or pag hindi kayo ng alley-oop, pag pinasaan sila, kick out. Pag i-kick out sa perimeter, sana pumasok yung mga tira. Or attack the closeout para dami-dami naman nating pwedeng gumawa niyan I mean, yun yung sabi ng isang commenter doon sa Facebook, tinitignan pa lang ng mga coaches ng Gilas ano yung pwedeng adjustment doon sa kaya nga sila sumali para makita na nila ano yung pwede at hindi pwede sa talagang tournament na sasalihan nila.
Kumbaga tune-up game nga eh. Kasi yung mga Pilipinong fans na hindi naman naglalaro, hindi nila naiisip yung significance ng tune-up. Ang gusto nila panalo agad. I mean, lumamang naman eh. Lumamang naman eh. Sa simula, ang ganda ng depensa. So, wala ka nang masasabi. So, sa PBA po, at saka sa, yun yung sinasabi na i-adjust nyo yung schedule. Hindi pwedeng sasabihin yung PBA, sasabihin nyo na suportado nyo ang national team. And then, ganun yung bigyan nyo ng mahabang preparation time kung talagang gusto nyo tumulong sa Philippine Basketball o sa SBP. Yung mga conferences nyo, paigsiin nyo na lang yung tournament para kung sakasakali makapagbigay ng mahabang preparation time. At saka yung mga players makapagpahinga kasi yung mga pwedeng gamitin, si Japet, hindi pwedeng gamitin, si Troy, hindi mo pwedeng gamitin kasi nagpapahinga pa yan. Ibig si Jamie Malonzo, kinukuha pa yung timing yan. Pasalamat na lang ako, thankful ako kay Lord, si Brownlee hindi pa nai-injured. Si Nyusam, akala ko hindi na makakabalik, natamaan na tayong kamay, parang tinamaan ata si Nyusam, buti hindi niya masyadong ininda. Gamit na gamit din si Nyusam sa Meralco. Oh. So kung talagang gusto nyo tumulong sa national team, dapat medyo, alam nyo na, bigyan nyo ng preparation time na mahaba-haba at saka para ma-allow na yung recovery time ng player mas humaba kasi mas kailangan natin yung mga player. Hindi natin yung supposedly na best lineup is hindi natin magamit dahil pinagpapahinga natin yung mga player. Yun lang yun. So, yun lang po.